Kamusta? Ang pangalan ko ay Kevin mula sa Rally for Jesus. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, nais kong ipahayag na ipagpapatuloy natin ang ating nakaraang pag-aaral na nakatuon sa mga mahahalagang papel at responsibilidad ng mga babae at lalaki sa simbahan. Sa pagkakataong ito, narito tayo upang talakayin ang bahagi 2 ng ating masusing pagsusuri at pagtalakay sa paksang ito. Nagtapos ang kwento tungkol kay Philip at kanyang mga anak na babae. At so ngayon tayo ay magbabasa ng ilang mga talata na ito. Tingnan ng mabuti kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. O wando, siya na may opinion, and lawat sir to may ng mga begi na nabasa at narinig sa balita at iba't ibang naratibo. Alam mo at mahalaga na malaman natin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito upang makakuha tayo ng malinaw na direksyon. Sinasabi ng mga kasulatan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin siya sa lahat ng iyong lakad at siya ang magdidirekta ng iyong landas. Kaya't bakit hindi tayo magbukas sa isang panalangin? Anhamismin kami ng iyon. Ang taos pusong nagpapasalamat kami, Panginoong Jesus, para sa magandang araw na ito at nais naming ipagkatiwala ang aming pag-aaral na ito sa iyo. Pakiusap, buksan mo ang aming pangunawa sa iyong salita upang hindi tayo umasa sa ating sariling limitadong pangunawa, kundi umasa sa mas mataas na kaalaman na nagmumula sa iyo, ang tunay na karunungan na nagmumula sa itaas, hinihiling namin, Panginoon. Mapayapa at mahinahon sila, madaling lapitan. Walang pinapanigan at hinihiling namin na bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa upang malaman namin kung ano ang nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, at kami ay maging masunurin dito. At susundan ka lang namin, Panginoon. Sinabi mo, sumunod ka sa akin. At gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Kaya't ayaw naming sumunod sa iba, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa bawat hininga, sa iyong pagmamahal, sa iyong sakripisyo para sa aming mga kasalanan, at sa paglilinis sa amin sa iyong dugo upang makalakad kami sa pakikisama sa iyo. Kung siro ay lumalakad sa liwanag tulad ng sa iyo, mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. Ang dugo ni Hesukristo, anak ng Diyos, ay naglilinis sa atin mula sa kasalanan. Panginoon, kami ay nananalangin at humihiling ng iyong tulong at gabay ngayon. Nananalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, amen. Laging magandang magsimula sa panalangin. Magandang humingi ng mabuti. Nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Ang mga iniisip ko tungkol sa iyo ay mga iniisip ng kabutihan at hindi ng kasamaan ayon sa kasulatan, para sa magandang hinarap at pag-asa. Ngayon, maaring hindi ka ulit ito ma-quote ng tama, ngunit bilang iyo, may magagandang plano ang batas para sa atin. Mahal tayo niya. Alam niya ang mga iniisip niya tungkol sa atin. Minsan nagkakamali tayo at hindi natin ito nauunawaan. Tingnan natin ang sinasabi ng Diyos upang maiwasan ang pagkakamali. At tunasan lahat, sinasabi dito, kung nais mong sumunod sa akin sa iyong mga Biblia o kung nais mo lamang kopyahin ang transcript mula sa YouTube video, lahat ng mga kasulatan ay narito kahit na ako'y mabilis at maaari mo lamang akong sundan sa iyong oras. At siya sa may naut sa namay di biyay po 6 dan mapaladi ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mapapabusog. Kaya't iyan ang ginagawa natin dito ngayon. Tayo'y nagugutom at nauuhaw, humihingi sa Panginoon na punuin tayo at bigyan tayo ng kaalaman. At sa awit 138 of Padua, ako'y sasamba sa iyong banal na templo at pupurihin ang iyong pangalan para sa iyong pagkabait at para sa iyong katotohanan. Sapagkat iyong pinakadakila ang iyong salita higit sa lahat ng iyong pangalan. Ang Diyos bilang kanyang sariling salita na ating binabasa ngayon ay higit na dakila kaysa sa kanyang pangalan. Ang kanyang salita ay mas mahalaga kaysa sa kanyang pangalan. Napakahalaga. Ang salita ng Diyos, alam mo, ay nagmula sa Roma 10:17. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig ay dahil sa salita ng Diyos. Pasensya, awit 119:15. Ang iyong makapangyarihang salita ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas na madilim. Kaya pinaangat natin ang halaga ng salita sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Sa Mateo 4:4, sinabi ni Jesus, ngunit siya ay sumagot at nagsabi,
nasusulat, ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa ating pag-aaral, tinalakay natin kung ano ang pinahahalagahan ng Diyos at kung ano ang itinuturing niyang mahalaga, pati na rin ang paraan ng espiritual na paglago mula sa kanyang mga salita. Hindi ito nagmula sa mga narinig mo o sa mga sinasabi ng iyong kultura at paligid, o kung talagang ayaw mong makasakit ng sinuman o masaktan ang kanilang damdamin, alam mo talagang ayaw natin gawin iyon, kaya't dapat tayong maging maingat sa ating mga salita. Dapat tayong magmahalan at magsalita ng katotohanan, hindi makipagkompromiso sa katotohanan para sa pagtanggap. At minsan, ang tunay na pag-ibig ay tuwirang pagsasabi ng nararamdaman. Alam mo ba? Iba't ibang paraan ng pagliligtas. Ang ilan ay nagliligtas mula sa takot, habang ang iba naman ay sa pamamagitan ng awa at pagbabago. Kaya may pagkakaiba sa iyong tagapakinig. Minsan ang mga tao ay talagang mabagsik, at alam mo hindi nila ito mauunawaan, at kailangan mong ipukol ang katotohanan sa kanilang mga mata. Ito ay ginawa ni Jesus. Sinabi niya sa mga Pariseo at mga Eskriba na sila ay mga hipokrito at hindi nila ito nagustuhan. Pero sinabi niya sa kanila ang katotohanan. Hindi siya naghahangad na makahanap ng kaibigan o makaimpluwensya. Nais niya palerog sa yung katotohanan, sa ilinutsuan magpapalaya. Sinabi ni Juan Bautista, kayo, mga ahas, mga ulupong, sino ang nag-udyok sa inyo na tumakas mula sa darating na galit sa paglabas para magpabautismo? Siya alam dumindi di mga ganun paralan ng pagsasabi. Si Esteban, na puno ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila na sila'y matigas ang ulo at hindi tuli sa puso. Tinututulan ninyo ang Espiritu Santo tulad ng inyong mga ama, ay kaya't pinag-stone siya hanggang sa mamatay. Ngunit siya ay nagbigay ng kanyang oras, dumaan siya sa buong hanay ng mga kasulatan. At alam mo upang ikaw ay makaalam, minsan ang pagsasabi ng totoo ay nagre-resulta sa hindi pagtanggap o pagmamahal. Huwag mahalin ang mundo o ang mga bagay nito. Ni magibig sa mundo ay hindi ko sibi ng baswikting ama. Ang pagnanasa ng laman, mata at kayabangan ay galing sa mundo, hindi mula sa ama. Iyong mundo at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Nagmamalasakit sa kalooban ng Diyos. Magpakailanman ang pag-iral. Kung hinahanap ko ang kasiyahan ng tao, hindi ako magiging lingkod ni Hesukristo. Ang subukang palaging pasayahin ng tao ay isang bitag. Alam mo, ayaw nating makasakit ng sino man o maging legalistiko o mapuot. Sinasabi na dapat maging tapat sa pag-ibig. Kung natin rin uri ng proteksyon na ang atron pagbubago ay nagpoprotekta sa atin, alam mo, sa mga pagsubok ng buhay. Yung pag-ibig sa iyo nagagalak sa katotohanan, hindi sa kasamaan. May mga maling turo na umiiral sa labas at nais nating protektahan ang mga tao na nalilinlang ng mga masamang iyon. Buhay ng tao ay nasisira dahil sa panlilinlang. Para sa marami sa inyo na marahil ay mas bata, hindi nyo na maalala ang isang tao na nagngangalang Jim Jones. Mayroon siyang kulto, siya ay sinasabing isang mangangaral at lumipat siya sa isang lugar sa Timog Amerika at kinuha ang lahat ng perang ito mula sa mga tao, mga mahihirap na may mga tseke sa seguridad mula sa gobyerno. At niloko niya sila at nagtatapos silang uminom ng nakalalasong Kool-Aid na nagdulot ng masamang epekto. At alam mo, sobrang nalinlang sila na naniwala silang alam mo katapusan na ng mundo at ang gobyerno ay darating upang pigilan ito at marami sa kanila ay nahuli pero medyo huli na. Kung hindi ka uminom ng Kool-Aid, ang mga gwardiya ay papatayin ka. Kaya isang nakakatakot na bagay ang nangyari. Kaya ang panlilinlang ay hindi dapat tiisin. Alam mo, hindi ito tinanggap ni Jesus, hindi ito tinanggap ng mga apostol. Nagsalita sila ng katotohanan at minsang nagbuwis ng buhay dahil dito. Hindi lahat ay magmamahal sa iyo. Huwag magtaka kung kinamumuhian ka, sabi ni Jesus, kinamuhian din siya. Kaya kapag ikaw ay matapang na nagsasalita sa mga tao sa kaharian ng kadiliman at maaaring ang ilan sa inyo na nakikinig dito ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Sinasabi ng mga kasulatan na ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi dapat maging mahinahon sa lahat, handang magturo na nagtuturo sa mga nagtatakip sa kanilang sarili. Kung sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi, sa pagkilala sa katotohanan upang sila'y makabawi mula sa bitag ng dyablo na nahuli sila sa kanyang kalooban. Nakikita mo,
Satanas ang nagtakip sa kanilang mga mata at tanging ang Panginoon ang makapagbubukas nito. Kaya maaaring hindi sumang-ayon ang mga tao at maaaring mga bagong Kristiyano sila at narinig lang nila ang sinabi ng kultura. Ngunit hindi mo kailangang magpumilit. Sabihin mo lang na ganito ang sinabi ng Diyos, mahal ka namin, alam mo. Nung hayaan silang magdesisyon tungkol dito, at basahin ito para sa kanilang sarili. Ganun ako. May nagsabi sa akin ng isang bagay at tumugon ako ng salamat. Susurin ko ito para sa aking sarili. At iyon ang ginagawa natin, sinusuri natin ito. Kaya marami akong inawit na mga talata upang itatag ang batayan ng, alam mo, hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, laban sa espiritual na kasamaan sa mga mataas na lugar. Ito ay isang espiritual na laban, kaya't ipagdasal natin ang mga tao na buksan ng Panginoon ang kanilang pangunawa. Kapag nagpasya na sila sa isang bagay o naimpluwensyahan ni Satanas, walang kabuluhan ito. Gayundesbihin mo lang yung buwang marotohanan tungkol sa pag-ibig. At iwanan niyo yung mga resulta sa Panginoon at makaitok natin ang mga ito dito sa kasulatan na kanyang ibinibigay. Nasa Gawa 8:27 ito. At ang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Felipe 26:27. Pasensya na. Sinasabi, bumangon ka at pumunta sa timog sa daang bumababa mula sa Jerusalem patungong Gaza na isang disyerto. Siya ay bumangon at umalis at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, eunuko at mataas na opisyal sa ilalim ni Candace, reyna ng Etiopiano na may pangangalaga sa kayamanan. Siya ay pumunta sa Jerusalem upang sumamba at habang nagbabalik sa kanyang karwahe, nagbabasa ng propeta Isaias. Pagkarabos sa sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at sumama ka sa karwaheng ito. Kaya makikita natin dito na may isang tao, isang lalaking taga-Ethiopia. Nasa kanyang karwahe siya na nagbabasa ng aklat ni Isaias at si Felipe na isang ebanghelisador. Ang kanyang mga anak na babae ay nagpropesya. Sinabi ng Espiritu sa kanya, ang banal na Espiritu ay nagsabi, alam mo, sumama ka sa karwaheng ito. Kaya na meron tayong nakasulat na salita ng Diyos at meron din tayong banal na Espiritu na nagpapatunay sa sinasabi ng Diyos sa atin na nagsasalita sa ating mga puso. Alam mo at kaya palaging pinag-uusapan ng mga tao kung ito ay isang tahimik na maliit na tinig at totoo iyon. Si Elias na propeta ay narinig ang tinig ng Panginoon na isang tahimik na maliit na tinig ayon sa mga kasulatan. Dapat yun kaking sensitibo o maunawan ang kalooban ng Panginoon, hindi maging walang isip. At upang marinig ang kanyang boses ng malinaw at walang sagabal, palaging tumutugma ito sa lahat ng sinabi na niya sa kanyang salita. Narinig ko na may nagsabi na ang Panginoon ang nagbigay ng mensahe ito. Dapat ay suwayos ng kanilang mga ideya ayon sa kasulatan dahil maaring nag-iisip lamang sila ng kung ano-ano. Nagsabi sa yung discovering grade, dear Mayor, hindi sikan lang isipan. Ang sinasabi nila ay maaaring ito ay mula sa Diyos o isang ideya na inilagay ni Satanas sa kanilang isip. Si Satanas ay isang mahusay na manlilinlang, kaya't mahalaga na huwag baliwalain ang sinasabi ng iba, kundi dapat natin itong subukin. Subukin ang lahat ng bagay ayon sa Biblia. At kaya ang sinasabi dito na si Philip, alam mo, ayaw nating baliwalain na nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao dahil ginagawa niya ito. Sinabi niya kay Philip na makipag-usap sa tao sa karwahe, taong iyon tinanggap at nabautismuhan si Jesucristo. Kaya, at alam mo, maaari kong basahin patungkol dito, napaka-interesante ng kwento na ito. Ngunit ang punto ay naririnig natin ang boses ng Panginoon ngayon, katulad ng sa lumang tipan. Binis mong malaman na siya ang Panginoon na tunay na nakikipag-usap sa iyo. Kaya't maaari mong sundin ang sinabi niya dahil alam mo, sa totoo lang kaya narito na tayo sa sitwasyong ito ngayon. Nasa Unang Hari 19:12, pagkatapos ng lindol at apoy, naroon ang banayad na tinig ng Panginoon, hindi sa apoy. Kaya kung nais mong tingnan ang kwentong iyon, nasa Unang Hari 19:12. Kaya, nagpapatuloy, Efeso 5:20, tingnan na maglakad kayo ng maingat, hindi bilang mga hangal, kundi bilang mga marunong. Oras ay mahalaga dahil ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging walang kaalaman, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon.
Ito ay nasa konteksto ng talatang iyon na ayaw nating maging walang kaalaman. Nais nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon at sinasabi ng Biblia na kailangan nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang teksto ay nagsasaad na hindi kami sumunod sa mga mapanlinlang na kwento ng ipinaalam ang kapangyarihan at pagdating ni Hesukristo. Ngunit kami ay mga saksi ng kanyang kadakilaan at 2 Pedro 1:16, nagpapatuloy hanggang talatang 19. Sapagkat tumanggap siya mula sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating ang ganitong tinig sa kanya mula sa mahusay na kaluwalhatian, ito ang aking minamahal na anak na siya'y kinalulugdan ko. Narinig namin ang tinig mula sa langit habang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Mayroon din tayong mas tiyak at malinaw na salita ng propesya, kung saan mabuti ang inyong gawin na mag-ingat na parang ilaw na nagniningning sa madilim na lugar. Paumanhin hanggang sa magliwanag ang araw at ang bituin ng umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Kaya't nakikita natin si Pedro dito na masigasig na nagsasalita. Alam mo, hindi kami sumunod sa mga tusong naisip na kwento ng iba o sa anumang aral na ibinabahagi o sa anumang aklat na nabasa namin. Ang ginagawa namin ay sumusunod kami kay Hesukristo nang ipaalam namin sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kami ay mga saksi, alam mo, ng kanyang kadakilaan. Kaya't nakita nila ang Panginoon, sinundan nila ang Panginoon at tinuruan sila. At kaya sila ay mga saksi nito at nakita nila siya na nagbago sa bundok. Kasama sina Moises at Elias, nakita nila iyon at sinasabi ni Pedro kahit na kami ay nakita ito at nandyan sina Pedro at Juan at marahil si Santiago, pero hindi ako sigurado kung nandyan talaga si Santiago, ngunit higit pa sa isa ang saksi sa pangyayaring iyon na naging makasaysayan at puno ng kahulugan. Nandun sina Moises at Elias na parehong namatay na at nandun sila kasama ang Panginoong Hesus sa isang uri ng anyo na tinatawag na glorified body o spiritual body, o maaaring ang kanilang mga espiritu ay nandoon sa presensya ng Diyos. At nakipag-usap siya sa kanila. Sensibi na nakipag-usap siya sa kanila sa lumang King James na wika, ngunit nakipag-usap si Jesus kay Moises at Elias. Nandoon si Pedro, nakita niya ito at kaya sinasabi niya, tingnan, nakita namin ang lahat ng mga bagay na ito, nakasama namin ang Panginoon, nakita namin siya araw-araw, tinuruan niya kami, ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano ang mas tiyak kaysa sa nakita namin. Dahil alam mo, at ito ay ang salita ng propesya, ito ang salita ng Diyos. Tandaan, binanggit natin ang mga salita na ilaw sa aking mga paa. Ang Diyos ay itinataas ang kanyang salita sa itaas ng kanyang pangalan. Kaya napakahalaga nito. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Ano ang sinasabi nito? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Walang pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihan. Iyan si Jesus nang siya ay tinutukso ni Satanas at sa mga kasinungalingan at mga bagay na sinusubukan ni Satanas na i-promote. At sinasabi ni Jesus, nasusulat, ito ang espiritual. Ito ang lunas upang labanan ang mga espiritual na puwersa ng kadiliman na ating nilalabanan na palaging mga sinungaling. Si Satanas ay isang sinungaling. Yung mga bananayad na bagay ay nagdadala ng ganap na panlilinlang sa mga tao at nasisira ang kanilang buhay. Naisip ko ang Jeremias kung saan nakuha niya ang salita ng Panginoon at sinabi ng mga tao na susundin nila ito. Sabi niya ang kalooban ng Diyos. Kung pupunta kayo sa Ehipto, mamamatay kayo. Sinabi na nilang Celestial Marinex in Berksnell Gangway Tiyaw nilang pumunta sa Ehipto. Gusto lang nila na sabihin niya sa kanila ang gusto nilang marinig. At sinabi nilang hindi ka nakarinig mula sa Panginoon at alam mo nagalit sila sa kanya at sinabi niya, sinabi ko sa inyo. Sinabi na sa mga tao ang katotohanan, ngunit kung ayaw nilang makinig, wala tayong magagawa. Sila'y nagdurusa sa mga epekto nito. Hindi tao ang Diyos upang magsinungaling o anak ng tao para magsisi. Nais nating malaman ang mensahe ng Diyos, kaya mag-tours the realm. Tayo'y lilipat na sa susunod na bahagi ng ating talakayan. Tinalakay natin ang mga papel ng mga babae kaugnay sa isyong ito sa ating pag-aaral. Tinalakay natin si Martha at Maria kung paano sila umupo sa paanan ng Panginoon at sumamba sa Kanya.
At ang relasyon na iyon sa ating Diyos ang lubos na mahalaga, at kapag tunay na kilala natin ang Panginoon, madali na tayong sumunod sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Dahil alam natin na mahal tayo niya, ngunit tulad ng nakita natin dito, kapag wala tayong relasyon sa Panginoon at talagang itinataguyod ang ating sariling agenda, ang ating tatak ay nakabatay sa mga bagay na gusto natin, maaari tayong pumili ng mga bahagi ng kasulatan na naayon sa atin at iwasan ang iba. Kaya tunay ay ang pamumuhay ayon sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya titingnan natin ngayon ang makasaysayang Efeso. Ito ay bahagi ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos at ang kaayusan, alam mo, sa mga papel ng lalaki at babae. Mga batchwa, mga mom, magpasakop kayo sa inyong mga asawa tulad ng pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang asawa ang siyang ulo ng kanyang asawang babae, gaya ni Kristo ang ulo ng buong iglesia. Kaya't interesante ang pagkakatulad na iyon, dapat kang sumunod sa Panginoon, siya ang ulo ng simbahan. At sinasabi dito na ang asawa bilang leader ay ang ulo ng kasal at dapat kang sumunod dito tulad ng pagsunod mo kay Kristo bilang ulo ng simbahan. Dahil inilagay ng Panginoon ang asawa bilang ulo, kaya't iyon ang kanyang kapangyarihan. Maaari niyang gawin ito sa ibang paraan, tulad ng paglagay ng asawa bilang ulo. Hindi ito ang mensahe. Ang asawa ay inilagay bilang ulo ayon sa kaayusan ng Diyos. Alam mo, may kaayusang nilikha rin. Nabanggit kanina na sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at dinala ang babae sa kanya, naroon ang Panginoon. Kaya tulad ng simbahan na sumusunod kay Kristo, sinasabi na ang mga asawa ay dapat sumunod sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay. Hindi lang sa mga bagay na gusto mo, kundi sa lahat. Alam mo, siyempre, kung ang asawa ay nagsasabi sa iyo na gawin ang isang bagay na salungat sa salita ng Diyos, dapat kang sumunod sa Panginoon. Ngunit alam mo, ang kanyang asawa ang siyang ulo ng pamilya, kaya't katulad ng naranasan ko sa aking panahon sa militar. Hindi ko basta maring magdesisyon na gawin ang gusto ko. Kailangan naming humingi ng permiso. Para mag-leave, hindi kami makapagdesisyon, mag-aalis ako ng ilang linggo dito. Kailangan mong dumaan sa proseso at isumite ito sa mga autoridad. Kung inaprubahan, makakapag-leave ka. Kung umalis ka ng walang pahintulot, itinuturing kang awol at maaari kang maparusahan. Isumite ang iyong sarili sa mga autoridad na itinakda ng Panginoon sa itaas mo. Ang pagtutol sa autoridad tulad ng sa gobyerno ay nagdadala ng kaparusahan sa mga tumututol dito. May mga tao talagang inaabuso ang kanilang kapangyarihan, and hindi iyon maganda, pero kahit na ginagawa nila, maaaring mali ang representasyon nila sa Panginoon, kailangan pa rin nating sumunod sa sinasabi nila basta't hindi ito salungat sa kasulatan. Kaya sa pagkakataong ito, narito ang kabaligtaran ng nabanggit para sa mga asawang lalaki sa ating buhay. Minahal ni Kristo ang simbahan at ibinigay ang sarili para dito upang ito'y magpabanal at maglinis sa pamamagitan ng salita at tubig. Yung simbahan ay dapat ipakita bilang maluwalhati, walang batik o kunot, at ito'y dapat na banal at walang kapintasan. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ang pagmamahal sa asawa ay pagmamahal sa sarili. Dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ang tawag na ito ay mataas at hindi mo magagawa ng walang Panginoon. Alam mo, naiirita tayo, natutukso tayo sa mga maliliit na bagay, pero kung talagang mahal natin ang ating mga asawa, nais nating gawin ang makabubuti para sa kanila. Viewers ni Lomimer ang salita ng Diyos. Tinitiyak nating hindi sila malilinlang. Mas mahina sila ayon sa Biblia. Mahalaga na protektahan, alagaan at isakripisyo ang ating buhay para sa kanilang kapakanan at kaligtasan. Maraming lalaki ang nagtatrabaho ng mabuti upang magbigay para sa kanilang mga pamilya at alam mo, inaalagaan nila ang kanilang sarili at hindi nila alintana kung ito ay nagkakahalaga ng lahat. Kaya si Jesus nagbigay siya ng lahat, si Jesus ang nagbayad ng lahat. Sa kantang All to Him I Owe, ang kasalanan ay nag-iwan ng pulang mancha, ngunit nilinis ito na parang niebe. Ano ang maglilinis ng aking kasalanan? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus.
adoring makapagpabalik sa akin? Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Minahal tayo ni Jesus at namatay siya para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay upang tayo ay magkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya at ang mga asawang lalaki ay dapat mahalin ang kanilang mga asawa. At talagang nahuhulog tayo pero matutulungan tayo ng Panginoon. Ing what service tapat sumunod sa kanilang marabam at sa'y may mga pagkakataong hindi ito nagagawa, makakatulong ang Panginoon. Tandaan mo, ito ay tungkol sa iyong taos-pusong pagsunod sa Panginoon sa bawat pagkakataon kapag ginawa mo iyon. Dahil sa iyong pagmamahal sa Panginoon at Kanyang salita, susunod ka sa Kanya. Dahil mahal ka ng Diyos at ginagamit ang iyong asawa bilang instrumento, ipagdasal mo siya. Dahil kung siya ay mabibigo sa bagay na iyon, siya ay isang pagkatalo. At nais mo talagang maging matagumpay siya, alam mo sa puso mo. Ang mabuting asawa ay nagtatayo ng tahanan, samantalang ang hangal naman ay sinisira ito. Ang bahay na nari sa sarili nito ay hindi matatag. Dapat din magmahalan niyo ng mga asos at magbigay sa mabuting payo. Mahal, sigurado ka bang nis mo ito? Maaring hindi ito magandang desisyon, ngunit sabihin ito ng may kababaang loob, sabihin ito ng may paggalang, at talagang igagalang ka ng mga asawa para sa mapagpakumbabang espiritu na ito na tinalakay natin kanina. Ang pagkakasundo ay ayon sa paraan ng Diyos, hindi sa ayon sa kultura at mundo, at hindi ito magiging epektibo sa ganitong paraan. Ikaw ay isang banayad na panlilinlang ni Satanas upang ilayo ka sa salita ng Diyos. Narito muli ang talatang 1 Timoteo 2:11 hanggang 40. Pahintulutan ang mga babae na matuto ng tahimik at may pagsunod. Hindi ko pinapayagan ang isang babae na magturo o manghimasok sa autoridad ng lalaki. Dapat siyang manahimik, sapagkat si Adan ang unang nilikha pagkatapos si Eva at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae na nadaya ay nasa pagkakasala. Nakita natin na bumalik sa simula ng paglikha kung saan tinukso ni Satanas si Eva upang kumain ng prutas. Ibinigay niya ito sa kanyang asawa at silang dalawa ay nagkasala sa Panginoon matapos malaman ang kanilang kahubaran. Kanya nila sinasabi dito na ang mga babae ito ay dapat matuto sa katahimikan na may buong pagsunod at hindi dapat magturo o manghimasok sa autoridad ng lalaki. Kaya't narito na naman tayo. Alam mo siya, ito ay malinaw na ipinahayag noon pa sa aklat ng Henesis Kabanata 2. Usyong pagnanso ay maging sa iyong asawa at siya ay maghahari sa iyo. Sabi sa babae siyo, and if ikaw ay nagpronunsyo siya yung sumpa sa ahas, and sinabi niya, alam mo, Satanas ay dudurog sa kanyang sakong. Ang binhi ng babae na si Jesus ay dudurog sa ulo ng kaaway at isinilang ng isang birhen. Kaya dudurugin niya ang ulo ng ahas at ito ay si Satanas na sumusubok na guluhin ang nilikhang kaayusan. Siyempre, hindi siya dumaan sa tamang kaayusan. Hindi siya pumunta kay Adan, kundi kay Eva at nadaya siya. At alam mo, sinabi ng Diyos na ang iyong pagnanasa ay magiging para sa iyong asawa at ang pamamahala ay maaaring mukhang masama, ngunit siya ang magkakaroon ng autoridad, ang pamamahala. At ganito natin ang isasagawa ang kaayusang ito. Hindi ito magiging tulad ng sinubukan ni Satanas na baluktutin. Ang kanulapan ay nagbibigay na ng paliwanag sa sarili nitong mensahe para sa mas malinaw na pananaw. Kung titingnan natin ang 1 Korinto 14 hanggang 37, sinasabi nito, hayaan ang inyong mga babae ay manahimik sa mga simbahan, sapagkat hindi pinahihintulutan sa kanila na magsalita, kundi sila ay inuutusan na sumunod gaya ng sinasabi ng batas. Magtanong sila sa kanilang mga asawa sa bahay kung may nais matutunan. Kahiya-hiya para sa mga babae ang magsalita sa simbahan. Ano? Nanggaling ba ang salita ng Diyos sa inyo? Ito ba ay para sa inyo? Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay propeta o espiritual, dapat niyang kilalanin na ang mga bagay na isinulat ko sa inyo ay mga utos ng Panginoon. Narinig ko ang iba't ibang tao na nagsasabi na ang mga bagay na iyon ay bahagi ng nakaraang kultura at iba na ngayon. Hindi ito ang salita ng Diyos. Ito ang mga utos ng Panginoon at kung matatandaan mo ang pag-aaral natin mula sa aklat ng mga bilang Kabanata 13 o 13. Nagbigay ito ng buong listahan ng mga bagay tulad ng kung ang babae ay may asawa, alam mo ang asawa ay maaaring protektahan siya mula sa paggawa ng masamang desisyon.
Alam mo, ito ay tungkol sa kontrata o kasunduan. Maaari siyang tumanggi sa alok o gumawa ng anumang desisyon na nais niya. Kailangan niyang panindigan ang sinabi niya kahit na may iwasan niya ito sa araw na narinig niya. Ngunit alam mo, makikita mo rito na hindi ito tungkol sa Diyos na may espesyal na pabor sa mga tao, kundi sa mas malalim na katotohanan. Binasa natin ang iba't ibang papel ng mga babae. Alam mo, si Ruth at si Deborah ay mga hukom na matatalino at makatarungan. Si Philip ay may mga anak na babae na propeta. Narito si Priscilla at si Aquila na nag-alok ng tulong kay Apollos at siya'y kanilang tinuruan at ginabayan sa kanyang misyon. Ngunit napansin mo rito na sinasabi sa simbahan, "Yamion na babae ay sa akin magkaroon your papel sa pagsasalita o autoridad sa simbahan." O manghimasok sa autoridad, nakikita mo, nasa simbahan ito. Makipag-usap ka sa mga tao sa simbahan. Siyempre, maaari mong ibahagi, alam mo, ang iyong payo sa iyong asawa o sa pastor na maaaring makatulong sa kanya. Sa tingin ko, magandang ideya ito o ipinakita sa akin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Pero hindi mo dapat gampanan ang papel ng pagtuturo sa simbahan ng iba. Alam mo ang sinasabi, ibig sabihin, ito ay salita ng Diyos at kailangan nating pagkatiwalaan ang sinasabi ng Diyos. At alam mo, maniniwala ba tayo sa sinabi ng Diyos o maniniwala tayo sa sinasabi ng kultura? Sige, pero hindi ko gusto na walang sino mang gumagawa niyan. Well, mahalaga iyon. Mahalaga kung hindi nila ginagawa. Alam mo, bakit maraming tao ang pumapasok sa gate na humahantong sa kapahamakan? Ikompromiso ang katotohanan ng salita ng Diyos sa isang bahagi. Tinuksuka ni Satanas na kumilos, at ngayon ang iyong kapangyarihan ang nangingibabaw sa halip na ang salita ng Diyos. Nakapag-shift ka. Napalitan mo ang iyong autoridad sa salita ng Diyos at ikaw ay nasa labas ng iyong lugar at pinipilit mo ang iyong asawa na lumabas din sa kanyang lugar at si Satanas ay nagkakaroon ng kasiyahan at sinisira ang iyong pamilya. Ang iyong tahanan ay may hidwaan dahil sa kawalan ng respeto at pagmamahal na nagiging hadlang sa katotohanan. Umupo bilang lalaki at sabihin, ito ang sinabi ng Diyos at ito ang ating susundin. Alam mo, at kailangan mong ipaglaban iyon, lalaki. Dahil baka mapunta siya sa sitwasyon tulad ni Moises, tulad ng tinalakay natin sa nakaraang pag-aaral, na nahawakan siya ng Diyos at siya ay may pananagutan sa paggawa ng sinasabi ng Diyos. Mahalaga ang sinabi ng asawa, ayaw niyang gawin ito. No, mas mabuti pang sundin mo ang sinabi ng Diyos. Sa hulin, ikaw sa'y mananagot para sa iyong sarili at sa iyong pamilya sa mga desisyon mo. Para sa akin at sa aking tahanan, kami ay tutulong sa paglilingkod sa Panginoon. Ano kung sakaling ikaw ay mapahamak, talagang mapahamak ka. Tulad ng sinabi ni Esther kay Mordecai, kailangan mong humarap sa hari, ngunit dapat mong isaalang-alang na maaari siyang mamatay sa kanyang desisyon. Nagpasya siyang sundin ang utos ng Diyos sa kanyang puso. Isang makadiyos na babae na nagtuturo sa mga tao na sundin ang Diyos. Nino ako ay nasa Pilipinas kasama ang isang mahal na misyonaryo, ang pangalan niya ay Olga Robertson. Isang makadiyos na babae ang nagtatag ng ministeryo para sa mga bilanggo. Talaga, sumulat siya ng isang libro na tinatawag na Ben in My Life. Bumisita ako sa kanya ron. Ang may si Chuck ay nandoon upang bisitahin siya, si Chuck Smith, ang pastor na kilala ko, at sila ay nagsisigaw, "Mommy, Mommy," mahal na mahal nila siya. Ibinuhos niya ang buong buhay niya para sa kanila. Bago sila pumunta sa electric chair, siya ay nanalangin kasama ng mga lalaki at tinanggap si Jesucristo, kahanga-hangang babae. Sabi nila, "Mommy, kailangan naming simulan ang serbisyo para magturo." Sabi niya, hindi, kayo ang magtuturo sa amin. Iyon ang trabaho ninyo, hindi namin. Ayaw niyang gawin iyon. Nandun siya bilang masugid na suporta sa kanila. At syempre, lalo na kapag walang mga lalaki sa paligid. Pinag-aaralan niya ang mga kasulatan kasama ang iba, ngunit hindi siya naging pastor o guro. Tumanggi siyang gawin iyon. Si Kay Smith, isa pang banal na babae, naaalala ko si Don McClure, isang kaibigan ko. Siya ang pinuno ng Calvary Chapel Association. Pumasok siya at nagtuturo kasama si Kay Smith, lahat babae. Nagtuturo siya sa mga babae at huminto sa entablado. Gusto mo bang maging guro? At sabi niya, oh, hindi. Alam mo, at sinabi niya, well, hindi ko talaga maipagpatuloy ang aking ginagawa hanggat nandyan ka. Ayaw kong magturo sa mga lalaki. And then umalimaya, sabi niya, nagkubli siya sa likod at nakinig sa kanya dahil gusto niyang matuto mula sa karunungan at alam mo, maaari tayong makinig sa ating mga asawa. Makinig sa mga babae na nagtuturo o nagbibigay ng kanilang mga mahalagang testimonya sa internet o saan mang dako.
Maaari mong kunin ang tape ngunit hindi sila dapat gumanap ng papel na higit pa sa mga lalaki dahil ito ay nakakasira sa kaayusan na itinaguyod ng Diyos. Ang mga ganitong pagkilos ay nagiging daan upang pumasok sa larangan ng demonyong panlilinlang na maaaring magdulot ng kalituhan at hindi pagkakaunawaan. Hindi pinagsasama ng Diyos ang kanyang salita sa panlilinlang ng demonyo. Bawat salita ng Diyos ay tunay at dalisay. Siya ay isang kalasag sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya, hindi ito tungkol sa pag-aaway na sinasabi, alam mo, kaya kong gawin iyon ng kasing galing mo. Siguro kaya mo talaga pero sa pagkakataong ito, hindi sa papel na ito. Hindi dapat magsalita sa larangang ito, lalo na sa pagtuturo sa mga lalaki at babae sa isang halo-halong kongregasyon. Iyan ay isang papel na malinaw na ibinigay ng Diyos sa mga lalaki. Mula sa kanyang salita, ito ay isang utos ng Panginoon. Hindi ito isang usaping opinyon o kultura o anumang yon ayon sa sinabi ng Diyos. Kaya tayo ay maniniwala sa sinabi ng Diyos o susunod tayo sa ating sariling ideya. At malaki ang problema mo kung gagawin mo iyon. Kaya tingnan natin muli dito sa 2 Pedro 1:20 na alam ito una na walang propesya ng kasulatan ang mula sa anumang pribadong interpretasyon. Kaya hindi ito isang pribadong interpretasyon. Hindi ito isang bagay. Narinig ko ang isang tahimik na tinig at sinabi nito sa akin na gumawa ng kabaligtaran sa sinabi ng Diyos sa salitang ito. Hindi ka nakarinig ng tahimik na tinig mula sa Panginoon. Maaring mula ito kay Satanas. Maaring mula ito sa sarili mong ideya. Maaring ito ay mulit sa limang bagay. Talinabas mo o napanaginipan. Ngunit hindi ito yung pribadong interpretasyon. Sinasabi dito sapagkat ang propesya ay hindi nagmula sa mga nakaraang panahon. Alam mo, ang propesya ay nagsasalita ng salita ng Diyos ayon sa kalooban ng tao. Hindi ito ang tao na sumisipsip ng autoridad, kundi ang mga banal na tao ng Diyos na nagsalita habang sila ay ginagalaw ng banal na espiritu, 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Kaya, sinasabi dito na kung hindi ito umaayon sa salita ng Diyos, hindi ito salita ng Diyos. Anuman ang tinig na narinig mo o anuman ang ideya na mayroon ka, kailangan mong itapon ang imahinasyong iyon at bawat kaisipan na nag-aangat ng sarili laban sa kaalaman ng Diyos at dalhin ang bawat kaisipan sa pagsunod kay Kristo. Tingnan mo, mayroon akong ideya, ngunit hindi ito mabuti para sa mga tao. Alam mo, kailangan nilang marinig ang sinabi ng Diyos. Iyang opinyon ko, kung hindi ito umaayon sa sinabi ng Diyos, sino ang nagmamalasakit? Alam mo, dahil ito ang iyong salita, ito ay ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi ito kung ano ang sinasabi ng iba. Alam mo, nagpizza sila noong gabing iyon at alam mo, nagsasalita sila mula sa kanilang emosyon o mula sa kung ano ang sa tingin nila ay mabuti. Alam mo, sinasabi ng Biblia na may daan na tila tama sa tao. Pero dahil may katuturan, mukhang mabuti. Ngunit ang dulo nito ay mga daan ng kamatayan. Alam mo, tulad ng sinabi ni Jeremias, kung bababa ka dyan, mamamatay ka. At ikaw ay sobrang kumbinsido na ikaw ay tama, umaasa sa iyong sariling pangunawa. At hindi mo ito sinusuri sa pamamagitan ng kasulatan na ikaw ay mamamatay. Alam mo, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya ito rin isang daw. Mamumuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Napakabuti na malaman kung ano ang sinabi ng Diyos at talagang kasiyahan, alam mo, tulad ng sinabi ni Job na ang mga salita ay natagpuan at aking kinain ang mga ito at sila ang kagalakan at kasiyahan sa aking puso. Dahil hindi ito ang aking opinyon, hindi ito kung ano ang iniisip ko, kundi nagagalak ako sa sinabi mo, Panginoon. Mahal kita. Nagtitiwala ako sa iyo at nais kong sumunod sa iyo at hindi umasa sa aking sariling pangunawa. Kaya nakikita natin dito na napakahalaga nito. Nagawin natin ito at tulad ng sinabi ng Diyos kay Job nang siya ay nagtanong, gagawin mo ba? At Job 40:8. Gagawin mo bang itakwil ang aking hatol? Sasabihin mo bang ako'y hatulan upang ikaw ay maging matuwid? Kaya, kailangan nating magpasya. Ang sinabi ba ng Diyos ay tama? So, sasabihin ko bang, hindi ako ang tama sa halip na ang Diyos? Isang seryosong bagay iyon na mahulog sa, at naman ito ay isang kasinungalingan. At ang Panginoon ay dumating upang palayain tayo. Dumating ako upang sila'y magkaroon ng buhay, sabi ni Jesus, at higit pang kasaganaan. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
Kaya kung mayroon kayong ibang ideya o opinyon tungkol dito, maaari kayong mag-check sa akin. Hindi ninyo kailangang alam ninyo maniwala sa sinasabi ko, ngunit binasa ko ang kasulatan at naiparating ko sa inyo ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya't dalangin ko na pagpalain kayo ng Panginoon, at gaya ng sinasabi ng mga kasulatan, pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Panginoon, at ipakita ang kanyang mukha sa inyo. Maging maawain sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Dalangin ko na nakatulong ang pag-aaral na ito sa marami sa inyo upang maunawaan ang sinabi ng Panginoon, at higit sa lahat, hindi lamang maging mga tagapakinig ng salita, kundi maging mga tagagawa ng salita. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos.